tayo ay bata pa. Hindi tayo katulad ngayong tayo ay matanda na. Naalala ko po yung commercial sa McDo ba yun or Jollibee? Big brother ka na. Dapat lagi mo na siyang love. Ibig sabihin, nung bata ka, ikaw yung iniintindi. Ngayong tumanda ka na, meron ka ng bagong kapatid, hindi na ikaw yung iniintindi. Ikaw na yung umiintindi doon sa bagong bata mong kapatid. So growth are expected. Sabihin mo sa iyong katabi, inaasahan kong lumago ka. Hindi ka dapat tulad ng dati. Dapat si Jesus Christ lang ang the same, yesterday, today, and forever. Dapat tayong mga Kristiyano nagbabago. Sabihin mo sa iyong katabi, nagbago ka na ba? Nagbago ka na ba? Of course, ang pagbabago na ini-expect natin ay for good. Tama ba? Hindi yung nagbago, dati masipag, ngayon tamad na. Hindi ganon. Ang pagbabago inaasahan natin ay pagbabagong positibo. Sabi nga po ng awit, ang Kristiyano ay dapat paganda ng paganda. Tingnan mo yung katabi mo, paganda ba ng paganda? Balikan mo yung picture niya nung araw, tsaka yung ngayon. Malaki ba improvement? Yes, kasi marami ng filter ngayon. Yung araw kasi, kung ano yung gawa, yun talaga yun. Pero ngayon, makikita mo, pag kinukumpara, iba rin yung mga larawan noon, tsaka larawan yan, kasi ngayon marami ng magagandang camera. Pero dapat ang pagtawag ng Diyos sa atin, paganda ng paganda, pangat ng pangat. Sabi mo sa katabi, pangat ng pangat. Pangat ng pangat. Pabuti ng pabuti. Pabuti ng pabuti. Yan ang buhay kay Kristo. Hindi pwede na nung tinawag ka ng Panginoon, after 10 years, walang nagbago, walang nag-improve. Dapat meron. Pabago ng pabago ang buhay. Paluan ng paluan. Totoo po yan. Kapag ang buhay mo hindi nagbabago, hindi umaangat, hindi umuunlad, baka merong mali sa proseso o hakbang ng iyong buhay. Kasi, ang tawag ng Diyos sa atin, sabi, tinawag niya kayo, hindi upang parusahan, tinawag niya kayo upang iligtas. Ang sabi ng John 10:10, na parito magnanakaw para manira, mangwasak at pumatay, ngunit ako, ang Panginoong Jesus, ang mabuting paskol na parito, upang kayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya ang buhay kay Kristo, paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako tulad ng dati. Ako parang namang ganun pa rin. Kaya pag kinamusta mo, kamusta ka bro? Ganun pa rin. Mahirap na yon. Ibig sabihin, walang improvement, walang growth. Dapat, pag tayo kinakamusta, may nangyayaring pagbabago. Amen. Amen? So, growth also, sabi dito, in order to grow, there is a process involved. Hindi pwedeng nagtanim ka ngayon, bukas, expected mo may bunga na yan. Naririnig niyo po ba ako? May proseso. Sabihin niyo, may proseso. May proseso. Ayan. So, andyan yung pag tinanim mo yung binhi, yan ay dinidiligan. Nilalagyan po yan ng pampataba. Winiwisika ng pampaalis ng peste. At ayan, habang lumalago, kinakapas-tapasan yan. Hindi madali. So, walang instant. Ngayon, marami ng instant ngayon, pero ang tamang paglago, yung paglago na tunay, ay may proseso. Kapag bumili ka ng halaman, nakita mo, laki na kaagad, baka hindi yan totoo. Baka plastic yan. Marami kasing mga halaman ngayon, puno, parang totoong totoo. Pero ang totoo, hindi pala. Pero yung totoo, ano po yan? May proseso ang paglago. Sa bahagi ng proseso, baka naman sabihin mo, Pastor, hindi pa ako, hindi pa ganun kaunlad ang buhay ko, hindi pa ganun kaganda. Huwag ka mag-alala, baka nasa proseso ka pa. Amen po ba? Amen. So huwag magdumali. Huwag ka agad-agad nais, gusto, dinggin siya ng Panginoon. No, yung iba, kabuborn na gan lang. Kasi nakarinig, pagpapalain ka, pag tumanggap ka sa Panginoon. So expected natin, instant, hindi po. May proseso. At bahagi ng proseso, ang pagsunod natin sa Panginoon. So kung gusto nating pagpalain, maging matagumpay tayo sa buhay, tayo ay guminawa, magamit niya tayo, bahagi ng proseso ay ang paghakbang upang sundin ng Panginoon.
Naririnig niyo po ba ako? So, hindi mangyayari instant na ikaw ay malago na agad, pinagpala na agad, mabunga na agad. Bahagi ng proseso yung pagsunod, yung pagtitiis, yung pagtitiyaga. At hindi aabot ng 32 years ang church na ito kung walang mga kapatid tayong nagtiis at nagtiyaga. Naririnig niyo po ba ako? Kaya nga palakpakan natin ang mga kapatiran natin na nagtiis at nagtiyaga. Nagpatuloy! Hello! Alam niyo ba, napakaraming simbahan ang nagsara lalo nung pandemic. Pero purihin ng Panginoon, tayo po'y nagpatuloy. Bakit? Kasi Diyos ang nagtayo ng gawain sa lugar na ito. Amen. Kaya kahit saan tayo ilipat, no, hindi mahalaga yung building, ang pinakamahalaga yung mga tao. Kasi ang totoong iglesia yung tao, nananatili at nagpapatuloy tayo. So, ang lumalago, in order to grow, there's a process involved. So, part ng process, minsan nasasaktan tayo. Tanungin mo yung katabi, tanungin mo, nasaktan ka na ba? Nasaktan ka na ba? O mukhang may sakit. Nasaktan na tayo, tama ba? Nasaktan tayo. Pero sa kabila yan, hindi tayo tumigil kahit tayo nasasaktan. Amen. Kasi alam natin, yung sakit na yan, yung sugat na yan, bahagi ng proseso para tayo ay lalong lumago. Para tayo ay lalong tumibay. Para tayo ay lalong maging matatag. At para tayo ay magtagumpay. So the last thing about growth is growth results from continuous effort. So ang paglago pala ay resulta ng pagpapatuloy na effort. Ano itong effort na to? That means you need to do something. So, hindi pwedeng natutulog ka na, wala kang ginagawa, lalago ka. Kailangan meron kang gagawin. Naririnig niyo po ba ako? So yung anak natin, although kung sayang lumalaki, pero bumabansog kapag wala tayong ginagawa. Kailangan yung anak natin, inaalagaan yan. Ibig sabihin, bahagi ng paglago ng isang bata, dapat yan ay tinuturo ang maglinis sa katawan. Pinapakain ng masusustansyang pagkain. Naririnig niyo po ba ako? Di ba? Tapos yan ay dapat pinag-aaral. Pero pinaglalaro din yan. Hindi pwedeng aral lang, walang laro, balanse ang buhay. So, ang mga magulang ang nagbibigay ng mga bagay na yan sa kanyang anak. Kaya ang mga bata po ay tinatawag na karapatan. Kaya nga blessing ang anak. Pero kapag ang dami mong anak, hindi mo naman maalagaan, hindi na po blessing yun. Nagiging problema po yan. Naririnig niyo po ba ako? Di ba? Biri mo, nag-anak ka ng 15, ngayon hindi mo mapakain. Sisisihin mo si Mayor, si Kapitan. Yung ginagawa niyo ba yun kasama si Mayor? Hindi naman, di ba? Pero pag wala kang ayuda, nagre-reklamo ka lagi, ano ba naman itong Kapitan namin? Walang ayuda, walang ano. Nag-anak-anak ka lang, napakarami eh. Kaya ang anak ko ay blessing, pero ang anak ay responsibilidad din. Ngayon, bahagi ng paglago, dapat may continuous effort. Naririnig niyo po ba ako? Yes, may continuous effort. Kaya po, hindi pa pwede yung ini-expect natin, lalago to, instant isang araw, magiging maganda yan, magiging lalaki. Hindi. O, mga kabataan, ayaw nyo ng kayo tinitigyawan, huwag kayo lagi ng pupupuyat. Eh kahit anong lagay ninyo ng mga may kikwek-kwek sa mukha nyo, puro puyat kayo, wala rin epekto yan. Narinig niyo po ba ako? So, kahit anong palaki nyo ng katawan, gym kayo ng gym, tapos kain naman kayo ng kain. Narinig niyo po ba ako? So, dapat may proseso, may continuous effort, doon tayo lalago. At sa simbahan, sa iglesia, para lumago, may continuous effort. Effort ng leaders, ng pastors, ng workers, and effort din ng members. Minsan gawa tayo ng programa para lumago ang mga miyembro. Mga miyembro naman ayaw mag-participate. Naririnig niyo po ba ako? May prayer meeting, ayaw namang dumalo. Oh, may overnight, may mga fellowship, ayaw nyo naman mag-involve. Gusto nyo, upo lang kayo paglinggo, tama na yun, basta di ako nakakalimot sa Diyos. Kaya 30 years na, yung pananampalataya parang hindi po umunlad at nagbago.
Kaya kailangan may gagawin tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may gagawin ka. May gagawin. Hindi automatic yan na isang araw, alam mo na lahat ng bagay. Kailangan nag-aaral. Kailangan nagpa-practice. Amen po ba? Hello? Amen. Naririto po ba kayo? Amen. Kaya kami nung araw ako po, hindi naman ako isang naging pastor eh. Alam niyo po ba, sa init na nilagay ng Diyos sa aking puso sa pananampalataya, halos tumira na ako sa gawain ng Panginoon. Nag-aaral po ako, no, sa bagay, kasi nung bata po kasi ako, parang ayoko umuwi sa bahay namin. Kasi wala naman ang tatay ko, nasa inuman, nanay ko naman nasa sugalan. Di ba? Kaya minsan ang kausap mo, pag hindi manok, kalapate, bibi, kaya masarap maglaro. Di ba? Nabili ko sa Bible study. Kaya dati nung napasok po ako, mula alas 7 hanggang alas 3. Pag uwi ko ng alas 3, diretso ko sa mga Bible study. Araw-araw may Bible study. Totoo po yun. Pag Lunes, Bagadyong Residence. Pag Martes, no, Hibit Residence. No? Kapag Miyerkules, aatin po kami ng midweek service sa main church. Tapos kapag Thursday, midweek service naman namin sa DBB1 noon. Pag Friday, po sa kay Nanay Baray, Alejandro's Residence, Bible Study. Pag Sabado, meron po kaming dawn watch ng youth sa umaga. Pag hapon, may youth fellowship po kami. Pag linggo, nasa DBB1 po ako ng umaga. Pag hapon, tutakbo naman kami ng bayan, main church. So nakita ko, hindi pala yung nawalan ng kabuluhan. Naririnig niyo po ba ako? Hindi pala yung nasayang, yung araw-araw, part pala ng training yon, part pala ng process yun. Pero mo araw-araw nakakapakinig ka ng salita po ng Panginoon. Kung araw-araw pinanonood mo drama, di anong bunga niyan? No, ang pinakikinggan mo si Papa Dudos. Di ba? Ang pinakikinggan mo puro mga pinagtagtaksil yung asawa, puro mga iniwan, puro mga luha. Katingin mo yung mga bata sa ulo sa You're nothing but a secondary trying hard, copy ka. Alam mo yung mga litanya ng mga mundo kasi yun yung naitatanim sa'yo. Pero kapag ang naitatanim sa'yo sa litaan ng Panginoon, kapag dumating yung pagsubok, yung karamdaman, yung problema, alam mo rin yung litanya mo, alam mo rin yung sandata mo sa litaan ng Panginoon. Naririnig niyo po ba ako? Kaya ako po'y nagkasakit ang